Alam ko marami tayong mga kababayan ang tumututol at natatakot sa construction ng mega project ng Pac Silica dyan sa New Clark City. Ano? Kinikilala natin na ang Pac Silica ay may kaakibat na malalaking hamon sa implementation nito. Ang mga epekto at pangambang ipinapabot ng ating mga kababayan ay valid, may bigat, at hindi kailanman dapat baliwalain. Ngunit dito nagkakaiba ang ating pananaw. Bilang isang Pilipino na malawak ang pagkaunawa sa teknolohiya, ako ay naniniwala na hindi natin dapat ayawan ang Pac Silica dahil lang sa may problema. Sa halip, husolusyonan natin ang mga hamong ito. Ang mga depektong hindi napino ng ibang bansa, dito natin pahusayin at itatama sa Pilipinas. May napakalaking kakayahan ng ating mga inhenyero at siyentipiko upang lutasin ang mga ito. Dito natin maipapakita sa buong mundo ang totoong husay ng utak Pilipino. Hindi tayo lalawak sa Pac Silica bilang saling pusa o pasibong tatanggap lamang, kundi bilang mga active contributors, innovators, at operators ng teknolohiyang yan. At kapag nagawa natin ito, tayo ang may hawak o tayo ang hawak ng timon ng teknolohiyang yan. Isang mabisang leverage upang tayo ang magtakda kung saan patungo ang Pac Silica sa inaharap. Dapat ganito ang konsepto ng pag-iisip ng mga taong gobyerno na nakikipag-deal dyan sa mga foreign investors na kumakatawan dyan sa Pac Silica project. Hindi yung palamya-lamya kayo dyan. Tingnan nyo ito bilang isang napakalaking oportunidad at gamitan nyo ng utak. Huwag kayong parang saling pusa na uulang ng oo. Kapag ganyan ang mga tirada ninyo, talagang ang mga kababayan natin malulunod sa takot. So, ipakita nyo naman na may gilas kayong makipag-deal. Na kaya nyo paglaban ang interes ng Pilipinas at may tamang direksyon. Dahil bilang host country na paglalagyan ng proyektong yan, hindi tayo dapat palamya-lamya lang. Tayo ang may pinakang final say dyan. So, ganun kayo dapat mga taong gobyerno na umaharap dyan sa mga Pac Silica representatives na investors. Maasahan ko ba yan? Be smart in dealing with the foreign companies.